Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Pag-imprenta ng resibo ng vote counting machines hindi na gagawin ng COMELEC. Solicitor General Florin Hilbay nanindigang isang natural-born Filipino citizen si Senador Grace Poe at kwalipikado itong tumakbo bilang Pangulo. Magkakaisang layunin upang maresolba ng mapayapa ang territorial dispute. Isinusulong ni President Barack Obama sa pagbubukas ng ASEAN-US Summit dito sa California. NAIA Expressway Project inaasahang matatapos ngayong August 2016 ayon sa DPWH. No contact apprehension policy ng MMDA ipatutupad na sa susunod na buwan. Grab taxi driver na naging viral sa social media dahil sa pagtulong sa mga pulube, pinarangalan ng LTFRB. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-16 sa buwan ng Pebrero taon 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago balita! Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang driver ng isang taxi na nasugatan matapos bumangga sa concrete barrier ang minamanehong sasakyan sa Quezon City. Ito ang balita ni Reynante Ponte. Nadatnan pa sa gitna ng kalsada ng UNTV News and Rescue Team ang sugatang driver ng isang taxi matapos mabangga ang minamaneho nitong sasakyan sa concrete barrier sa Quezon City. Pasado alas 3 ng madaling araw nang mangyari ang insidente sa bahagi ng Barangay San Bartolome, Novaliches. Kinilala ang taxi driver na si Felix Tanais, 40 anyos na residente sa nasabing lugar. Agad chinek ng UNTV News and Rescue Team ang kalagayan ng biktima na tumaas ang blood pressure. Agad namang binigyan ng pangunang lunas ng grupo ang tinamo nitong sugat sa ilong. Tumanggi nang magpadala ang biktima sa ospital. Ayon sa nakakita sa pangyayari, may nakagitgitan umano ang taxi na isang truck. Nagkadiktigan tapos mismo yung truck. Nabutas yung gasolina niya tapos umikot dito, not balance. Sa pag-ikot niya ng ganun, tinamaan niya yung UV tapos diyan sa tumama. Dahil matulin ang takbo ng mga sasakyan, umikot pa ang taxi bago bumangga sa mga concrete barriers sa gitna ng kalsada. Sa ngayon, dinala na sa Quezon City Traffic Sector 6 ang sakyan at driver para sa investigasyon kung sino ang dapat managot sa pangyayari. Reynante Ponte, UNTV News, Worldwide. Tulong muna bago balita! Posibleng matapos sa Agosto ngayong taon ang Ninoy Aquino International Airport Project. Kaya naman patuloy na umaapela ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa publiko na pagpasensyahan muna ang nararanasang mabigat na traffic sa lugar. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Hindi pa masabi ng Department of Public Works and Highways o DPWH kung matatapos sa loob ng 3 buwan ang test fitting sa pagdudugtong ng NAIA Expressway Phase 2 project at sa Phase 1 sa may Villamor Air Base sa Sales Road sa Pasay City. Kaya naman umaapela ang DPWH sa publiko na iwasan muna ang Sales Road at Andrews Avenue na patungo sa NAIA Terminal. Ang pakiusap namin sa publiko, kung pwede lang iwasan muna yung Andrews, no? At dumaan muna sila dito sa tramo.
Ang 15 billion peso na NAIA Expressway Project ay isa sa mga priority project ng Administrasyong Aquino na nasa ilalim ng Public-Private Partnership Program. Posibleng matapos ang proyektong ito sa Agosto ngayong taon. May magagamit na yan papuntang Rojas Boulevard at Macapagal Boulevard. Agosto, kabit na yung buong NAIA Expressway at saka Skyway. Ang 7-kilometer elevated expressway na ito ang siyang magdudugtong sa tatlong terminal ng NAIA na siya namang dudugtong sa Skyway at Manila-Cavite Toll Expressway. Naniniwala naman ang mga motorista na makatutulong ang NAIA Expressway Project upang mapabilis at maging madali ang biyahe patungo at sa mga magmumula ng airport terminals. Mapaluwag yan. Malaking tulong yan sa amin, sa mga commuters dito. Makakatulong to sir pag natapos to. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Ipatutupad na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Metro Manila ang No Contact Apprehension Policy simula sa susunod na buwan. Ito ang balita ni Monokson. Lalo pang paiigtingin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagdidisiplina sa mga motorista sa pamamagitan ng pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy simula sa Marso. Manghuhuli ang MMDA ng mga motoristang lalabag sa mga batas trapiko gamit ang CCTV camera, cellphone at iba pa. Kailangang makuna ng aktwal na paglabag kasama na ang plate number ng sasakyan upang mabilis na matukoy kung sino ang may-ari o operator ng sasakyan. Masusubok sa polisiyang ito ang disiplina ng mga motorista kung susunod sa batas trapiko kahit na walang traffic enforcer. Layon rin nito na mabawasan ang traffic sa mga lansangan na minsan ay dulot ng paglabag sa traffic regulations ng mga motorista. Sa pamamagitan rin ng no contact policy ay inaasahang maiiwasan ang pangungutong ng ilang mga traffic law enforcer. Ang mga nakuna ng paglabag ay pag-aaralan muna ng MMDA at kapag malinaw ang ebidensya ng violation ay padadalhan ng notice. Kung tutol ang driver ng sasakyan ay ipatatawag upang papagpaliwanagin sa opisina ng MMDA. Kailangan magbayad ng motorista ng halaga ng multa sa bangko na accredited ng ahensya. May opportunity sila to contest yung particular summons. Hindi naman ibig sabihin pag natanggap mo kasalanan mo na. Pwede rin. Walang magagawa kapag yun ang patakaran nila. Hindi wala tayo ng susunod na lang. Depende po kung ano yung violation. Siyempre, mas maganda pa rin yung titikitan ka para alam mo kung saan ano yun yung lisensya mo, kung saan dadalhin. Kung pipicturean ka lang, paano naman yung ano mo, karapatan mo dyan. Subalit nilinaw ng MMDA na ang No Contact Apprehension Policy ay tumutukoy lamang sa mga moving violations. Hindi kasama rito yung mga tinatawag na administrative violation na tumutukoy sa mga papeles gaya ng mga prangkisa na kailangan pantig ng personal ng mga traffic law enforcer. Pag kolorum, di kayang hulihin ng no contact policy. Dahil you have to look into the papers, you have to look into the engine number, you have to look into other data ng sasakyan. That does not mean na yung mga traffic constable natin hindi pwedeng humuli ng moving violations dahil manghuhuli pa rin sila. So augmentation lang to. Sa ngayon ay mayroong mahigit 400 CCTV ang MMDA na nakakalat sa buong Metro Manila at balak nila itong dagdagan pa ng 160. Nauna nang ipinatupad ng MMDA ang no contact policy sa Commonwealth Avenue noong 2011 kung saan lahat na nag-overspeeding ay pinapadalhan ng notice at pinagmumulta. Mon Hokson, UNTV News Worldwide. Pinarangalan ng LTFRB ang driver ng Grab Taxi na nag-viral sa social media dahil sa pagbibigay ng pagkain sa mga pulubi sa lansangan. Ito ang balita ni Grace Cassie. Nakilala kamakailan sa social media ang 25 anyos na Grab taxi driver na si Carlos Santiago Diaz matapos i-post sa Facebook ng kanyang pasaherong si Jelica Manuel Tulawan ang kanyang natuklasan tungkol sa tsuper. Kwento ni Jelica sa kanyang post, sumakay sila sa Grab car ni Diaz kasama ang isang kaibigan sa Cubao at nagpatid sa Moriones, Tondo. Habang binabagtas ang Pedro Hill Street, sinabi ng driver na may dadaanan lang siya sandali at nang huminto ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada, dito na natakot si Jelica.
Gayunman laking gulat niya nang makita niyang inabutan ni Diaz ng supot na may lamang pagkain ang isang matandang nakahiga sa kalsada. Kumalat sa social media ang pagtulong ni Carlos sa mga pulubi hanggang ipinatawag ito ng LTFRB upang bigyan ng parangal sa kanyang mabuting gawain. Ayon kay LTFRB Chairman Winston Hines, nagdesisyon silang parangalan si Carlo upang magsilbing halimbawa at tularan pa ng ibang mga driver. Kaya ginagawa po namin to para naman ma-recognize sila at hindi natin sinasabing pinupuntirya na lang natin ang mga masasama. Ayon kay Carlo, madalas nilang ginagawa ng kanyang kasintahan ng pagbibigay ng pagkain sa mga pulubi sa kalsada. Mismong kanyang nobya ang naghahanda at nagluluto ng mga ito. Gustuan niya nilang ibahagi sa iba ang kanilang mga biyayang natatanggap at masaya ang kanilang kalooban sa tuwing nakakatulong sa mga taong walang pagkain dahil sa hirap sa buhay. Naisip ko lang po na parang makatulong po sa kahit isang gabi lang po yung gutom nila, makakain po sila ng maayos na pagkain. Kung meron naman kaming kahit konti, bakit hindi namin i-share? Ayon kay Carlo, wala silang larawan o video ng kanilang mga ginagawa dahil mas gusto nilang walang nakakaalam o pribado. Sa kabila ng mga negatibong balita patungkol sa pang-aabuso, pagnanakaw at pananamantala ng ilang mga cab drivers sa kanilang mga pasahero, patunay si Carlo na may mabubuting tao pa rin na maaaring pagkatiwalaan at handang tumulong sa kapwa. Grace Casin, UNTV News, Worldwide. Ngayon pa lamang ay nagpapaalala na ang Philippine National Police o PNP Highway Patrol Group sa nararanasan o mararanasang matinding traffic sa EDSA at sa ibang lugar na malapit sa People Power Monument sa February 25. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nagbabala na ang PNP Highway Patrol Group sa mga motorista sa matinding traffic na maaaring maranasan dito sa EDSA sa February 25. Ito'y bunsod ng pagsasara ng ilang bahagi nito upang bigyang daan ang selebrasyon ng ika-30 anibersaryo ng EDSA People Power na gagawin sa EDSA Shrine at dito sa People Power Monument. Simula alas 12:01 hanggang alas 3 ng hapon sa February 25, hindi maaaring daanan ang northbound lane ng EDSA mula Ortigas hanggang Boni Serrano Avenue. Ayon kay PNP Highway Patrol Group Director Police Chief Superintendent Arnold Gunakaw, maging ang mga kalsada malapit sa EDSA Ortigas tulad ng White Plains, Meralco Avenue at Katipunan Extension ay tiyak ding apektado. Kaya naman, payo ng HPG sa mga motorista, iwasan na muna ang dumaan malapit sa lugar ng selebrasyon upang maiwasan ang matinding abala dulot ng masikip na traffic. Yung mga motorista, they should stay away from this portion. Itong Ortigas Avenue, itong EDSA to Santolan, hindi naman sila makakapasok. Ortigas Avenue, tapos Katipunan Extension, they should go away from those routes. Nagtalaga naman ng alternate routes at zipper lane ang MMDA para sa mga maaapektuhan ng pagsasara ng mga naturang kalsada. Para sa mga manggagaling na Makati patungong Quezon City, maaaring kumana ng Show Boulevard, patungong C5, Pasig at lumabas sa Boni Serrano EDSA. Mula Makati, pwede ring dumaan sa Mabuhay Lane No. 7 kung saan babagtasin ang Mandaluyong, San Juan, diretso sa New Manila, Timog Avenue palabas ng Quezon Memorial Circle. Tiniyak naman ng PNP HPG na mayroon pa silang 50 tauhan na tutulong sa pagmamando ng traffic bago dumating ang Santolan, Ortigas at maging ang mga arteries upang i-guide ang mga motorista. Bukod pa ito sa mahigit 200 tauhan ng HPG na matagal nang nagmamando ng traffic sa kahabaan ng EDSA. Doon lang sa mga entrances, dito sa Ortigas, sa Santolan, dito sa may Temple Drive. Doon lang yung mga highway patrol natin. Paliwanag pa ni Gunakaw, karamihan ng kanilang mga tauhan sa EDSA ay nagtutungo sa mga side street o daan na nakakonekta sa EDSA upang paluwagin din ito. Ito'y dahil kapag nagsisikip na ang mga arterial road ay tiyak na maaapektuhan na rin ang daloy ng mga sasakyan sa EDSA. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Sa pagpapatuloy ng oral argument sa Korte Suprema, nanindigan si Solicitor General Florin Hilbay na kwalipikadong tumakbo bilang Pangulo ng Bansa si Senador Grace Poe. Mula sa Supreme Court, ito ang balita ni Roderick Mendoza, live.
Yes, Roderick. Monica, nagsalita na nga itong si Solicitor General Florin Hilbay dito sa oral arguments sa mga petisyon ni Senador Grace Poe dito sa Korte Suprema, at sinabi niya kung siya ang tatanungin bilang Tribune of the People o bilang isang abogado na kumakatawan at nagtatanggol sa interes ng taong bayan, sinabi niya na si Senador Grace Poe ay isang natural-born Filipino citizen at kumpleto sa 10 taong residency requirement. Kaya't kung si Solicitor General Hilbay ang ating tatanungin, kwalipikadong-kwalipikado itong si Senador Grace Poe na tumakbo bilang Pangulo ng bansa. Ayon kay Hilbay, malinaw na tinalakay ng mga nagsulat ng 1935 Constitution ang patungkol sa kalagayan ng mga foundling o yung mga batang hindi tukoy ang magulang na gaya ni Senador Poe, at kumbinsido ang mga delegado na hindi naman kailangang isulat pa ng letra por letra na sila ay citizen o mamamayan ng bansa. Ito'y dahil talagang kinikilala naman sila sa ilalim ng batas at ng international law na ang mga foundling ay citizen ng bansa kung saan sila natagpuan. Ayon pa sa Solicitor General, ang pagkilala sa mga foundling bilang natural-born citizen ay hindi pagbibigay ng espesyal na pagtrato, kundi ito ay pagkilala sa kanilang batayang karapatan dahil hindi naman maaaring isisi sa kanila kung bakit hindi tukoy ang kanilang mga magulang. Taliwas din anya sa common sense na pupunta pa sa Pilipinas ang mga dayuhan upang dito magbuntis para lamang iwanan o abandonahin ang batang kanilang ipanganganak. Kung pagbabatayan ang mismong statistics ng gobyerno, ayon kay Solicitor General Florin Hilbay, 99.9% ng mga batang ipinanganganak sa bansa ay Pilipino ang mga magulang. Isang kabalintunaan din anya kung gagamitin ng mataas na hukuman ang mga international convention na nagbibigay proteksyon sa mga foundling upang pagkaitan sila ng pagkamamamayan. Sinabi pa ni Hilbay na walang ebidensyang magpapatunay na gustong i-discriminate ng mga nagsulat ng konstitusyon ang mga foundling at pagkaitan sila ng status bilang mga Pilipino. Sa halip, ayon kay Hilbay, dapat pangang bigyang proteksyon ang mga foundling dahil sa kanilang marginalized na kalagayan, sang-ayon na rin sa equal protection na itinatadhana ng saligang batas. Para kay Hilbay, ang pagtanggi na kilalanin ang mga foundling bilang natural-born citizen ay walang basihan, hindi makatwiran, taliwas sa common sense at maling interpretasyon ng ating saligang batas. Ayon naman kay Attorney Estrella Elamparo na isa sa mga private respondents, hindi dapat isama sa usaping ito ang lahat ng mga foundling dahil hindi naman lahat ay kapareho ng kalagayan ni Senador Poe na naging American citizen, iniwan ang kanyang bansa at tinalikuran ang kanyang pagka-Pilipino at ngayon ay nagnanais na maging pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Ayon naman kay Dr. Antonio Contreras na isa pang private respondent, hindi mareresolba ang problema ng mga foundling sakaling magdidesisyon ang Korte Suprema pabor kay Senador Poe dahil ang kailangan nila ay magpasa ng batas o kaya baguhin ang konstitusyon. Sa isyu naman ng residency, sinabi ni Solicitor General Hilbay na kumpleto si Senador Poe ng 10 taong residency requirement sa isang kandidato sa pagkapangulo. Isang katotohanan anya na simula 2005 ay naninirahan na sa Pilipinas ang senadora at pinalipat nito sa paaralan sa bansa ang kanyang mga anak na nag-aaral noon sa Amerika. Karaniwang anyang ito sa mga Pilipino na inililipat ang paaralan ng kanilang anak kung saan nila gustong manirahan. Sa ngayon, Monica, ay nagpapatuloy nga itong interpelasyon o yung pagtatanong ng mga maestrado dito kay Solicitor General Florin Hilbay. Monica. Maraming salamat sa Roderick Mendoza live na nag-uulat mula sa Supreme Court. Susunod sa ito ang balita. Proteksyon ng mga pasahero laban sa tanimbala scheme, pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan. Department of Education makikipagtulungan sa ilang private organizations upang maihanda ang mga senior high school graduates sa kanilang on-the-job trainings. Nagbabalik ang ito ang balita. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA Cubao. Ito ang balita ni Joyce Balancho live. Joyce, kamusta na ang daloy ng trapiko dyan?
Attorney Reggie, sa mga oras na ito ay kailangan nga ng ating mga kababayan na habaan ang kanilang pasensya sa daan dahil mabigat na daloy na trapiko ang nararanasan ngayon sa malaking bahagi ng Metro Manila. Dahil rush hour na nga, Attorney Reggie, marami sa ating mga kababayan ang umuwi mula sa paaralan o di kaya mula sa kanilang trabaho. Andito tayo ngayon sa kahabaan ng EDSA, particular dito sa intersection ng Aurora Boulevard. At kung makikita mo dito sa underpass ng Cubao, medyo mabigat na yung daloy ng trapiko. Mabagal na yung mga sasakyan dyan sa southbound lane papunta ng Ayala at medyo mabilis ng kaunti naman dyan sa northbound lane papunta ng Quezon Avenue. Sa southbound lane ng EDSA, Attorney Reggie, medyo maluwag pa dyan sa bahagi ng Trinoma SM North pero bahagyang sisikip ang trapiko paakyat ng Quezon City flyover. Bumper to bumper na rin dyan na mararanasan kahit sa baba. Itong mabigat na daloy ng trapiko ay aabot hanggang dito sa underpass ng Cubao Farmers. Kung babaybayin naman ng ating mga kababayan ng southbound, maaari sila maipit sa mabigat na traffic sa bandang Shaw Boulevard Crossing pero paglagpas po dyan ay luluwag na ang kondisyon ng trapiko. Kung maaari rin ay iwasan na ang Guadalupe Bridge, pati na rin ang kahabaan ng Buendia hanggang Ayala dahil halos hindi na rin po gumagalaw ang mga sasakyan dyan. Sa northbound, Attorney Reggie, buhol na rin ang traffic sa Magallanes na umabot na rin hanggang dyan sa Ayala. Bagaman umuusad ng kaunti ay mabagal na rin ang takbo ng mga sasakyan hanggang dyan sa Ortigas flyover. Luluwag o bibilis na lang ang takbo ng mga sasakyan sa bahaging NEPA Q-Mart hanggang Kamuning. Attorney Reggie, tip lang no sa ating mga kababayan dahil rush hour na nga sa mga gantong oras ay maaari silang gumamit ng ilang friendly mobile applications para malaman nila at maging updated sila sa traffic conditions sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Meron tayong MMDA traffic application pati Waze application upang alam na nila yung mga kalsada na pwede nilang iwasan sa mga ganitong oras. At dahil Martes ngayon, Attorney Reggie, pinagbabawal hanggang alas 7 ng gabi ngayon ang mga sasakyang may plaka nagtatapos sa 3 at 4. At yan muna ang ating latest traffic update mula dito sa kahabaan ng EDSA. Balik sa iyo, Attorney Reggie. Maraming salamat, Joyce Balancho. Nagulat ang live mula sa EDSA Cubao sa Quezon City. Formal nang nagsimula ang pagpupulong ng ASEAN leaders at ni US President Barack Obama sa Sunnyland, California, kung saan isa sa mga napag-usapan rito ang mapayapang pagresolba sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Christy Rosacilla. Sa kauna-unahang pagkakataon, ginanap ang ASEAN-US Summit sa US soil. Isang tanda ayon sa White House ng pagiging aktibo aliado nito sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Kasama ang Pangulong Benigno Aquino sa 2 araw na Association of Southeast Asian Nations o ASEAN-US Summit sa Sunnylands, Rancho Mirage dito sa Southern California. Ito na ang huling pagkakataong makakasama ang Pangulo sa ASEAN-US Summit dahil matatapos na ang termino ngayong taon. Unang agenda ngayong araw ang pagpopromote ng innovative, entrepreneurial ASEAN Economic Community. Pangunahing nagbigay ng tulumpati si US President Barack Obama kung saan sinabi nito na nais niyang ibalik ang ipinakikitang hospitality ng ASEAN nations sa tuwing bibisita siya sa mga bansa. Ayon kay Obama, ang ASEAN ang ika-4 sa mga malalaking trade partner ng Amerika. This reflects my personal commitment and the national commitment of the United States to a strong and enduring partnership with your 10 nations individually. Ipinahayag ni US President Barack Obama ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN-US Summit ang tamang pagkakataon upang maisulong ang nagkakaisang layunin para sa kapayapaan sa ASEAN region. Ayon kay Obama, dapat magkaroon ng nagkakaisang layunin ang ASEAN nations upang mapayapang maresolba ang territorial dispute sa mga bansa. And here at the summit, we can reaffirm that strong, prosperous, and inclusive societies require good governance, rule of law, accountable institutions, vibrant civil societies, and upholding human rights. Sinabi ni Obama na kailangan din ng patuloy ng suporta sa isa't isa upang mapangalagaan ang karapatan ng lahat ng mga mamamayan sa ASEAN region. Agenda bukas ang protecting peace, prosperity and security in the Asia-Pacific at matapos nito ay official family photo ng mga ASEAN leaders kasama si Obama. Makikipagpulong din sa mga business leaders at corporate giants sa Los Angeles bukas, maging sa mga Filipino community ang Pangulo bago ito tumulak pabalik ng Pilipinas sa Miyerkules. Mula dito sa Sunnyland, California, Chris Rosacilla, UNTV News Worldwide.
Iminungkahi ng isang dating senador na ipamahagi sa local government units ang pondong hindi nagamit sa national budget kada taon. Ito ang balita ni Brian De Paz. Mahigit 500 bilyong piso ang hindi na ilabas o nagamit na pondo sa national budget noong 2014 ayon kay dating Senador Panfilo Lacson. Kaya naman iminungkahi nito na gamitin ang mga unspent fund o unobligated budget upang takpan ang kakapusan ng mga munisipalidad at probinsya sa bansa. Batay sa pag-aaral na ginawa ng grupo ni Lacson, ang 100 million na annual income ng isang munisipyo ay masyadong maliit dahil ang 55% nito ay napupunta lang sa pasweldo. 10% naman ay napupunta sa sangguniang kabataan at ang 5% ay sa calamity fund habang ang 10% naman ay para sa basic services. Hinalimbawa nila ang isang munisipyo sa Leyte na ang internal revenue allotment ay nasa 23 million pesos lang at 4.6 million dito ang para sa development na malabo ng makalikha ng trabaho. Ngunit kapag may mga infrastruktura na sa bawat probinsya, syudad at munisipalidad, makakalikha ito ng hanap buhay. Pag binigyan natin ng 1 billion each of the 81 provinces, yung 1,490 municipalities, 144 cities, 42,026 barangays, ang total lang noon 483 billion. So pag dinistribute natin ito, it can easily be translated to job opportunities. Ang iba naman ay babalik na sa probinsya dahil sa job opportunities. Pati yung Metro Manila madidecongest. Why? Because our kababayans who are here looking for greener pastures or job opportunities na hindi rin naman masyadong available or underemployed. Sa pamamagitan nito, inaasahang ang sobrang pondo ay hindi mauuwi sa korupsyon. Ayon kay Lacson, ang distribusyon ng natirang pondo sa national budget ay magagawa sa pag-amyenda ng ilang probisyon sa General Appropriations Bill, paglaan ng savings, supplemental budget at paghahain ng panukalang batas. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Makikipagtulungan sa Department of Education o DepEd ang ilang pribadong kumpanya upang maihanda ang mga magtatapos sa senior high school sa trabahong gusto nilang pasukan. Ito ang balita ni Jo Anano. Bilang bahagi ng paghahanda sa full implementation ng Enhanced Basic Education o K-12 program, isang Memorandum of Understanding ang nilagdaan ng Department of Education at ilang business firms upang maihanda ang mga estudyanteng magsisipagtapos sa senior high school sa trabahong kanilang papasukan. 13 business firms ang makikipagtulungan sa DepEd upang sanayin sa pagtatrabaho at gawing competitive ang mga senior high school student. Sa ilalim ng kasunduan, ibabahagi ng business organization sa DepEd ang mga posisyon at uri ng trabaho na kinakailangan sa kanilang kumpanya upang makapag-adjust naman ang kagawaran sa curriculum na ituturo sa senior high school level. On the part of DepEd, we will work with the inputs from industry so that the curriculum itself becomes adjusted to the needs of modern industry na. On the part of industry, then we ask them to commit to sana some of their practitioners they release to teach part-time. Kasama rin sa magiging commitment ng mga pribadong kumpanya ang pagkuha sa mga estudyante sa senior high school sa panahon na kinakailangan na nilang mag-on-the-job training. We bring them into the curriculum. We send our students into their firms and corporations so they have practicum, and we align our curriculum so that it matches the needs of industry. Naniniwala ang DepEd na isa rin ito sa mga solusyon upang matugunan ang problema sa job skills mismatch sa bansa. Kabilang sa mga kumpanyang makikipagtulungan sa DepEd ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, IT and Business Processing Association of the Philippines, Makati Business Club at iba pang mga organisasyon.
Mula sa target na 1.4 milyon na mga estudyanteng inaasahang papasok sa senior high school, sa ngayon ay tinatayang nasa 1.3 milyon na mga estudyante na ang nagpatala para sa grade 11. Muli namang tiniyak ng DepEd na sa ngayon ay handa na ang ahensya sa lahat ng mga kakailanganin para sa full implementation ng K-12 program na sisimulan sa pagpasok ng Hunyo 2016. Joan Nano, UNTV News Worldwide. Sinimulan na ngayong araw sa Sandigan Bayan ang paglilitis sa kasong graft and corruption na kinakaharap ni dating Optical Media Board Chair Ronnie Ricketts at iba pang akusado. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Iniharap na kanina ng prosekusyon ng unang testigo para sa paglilitis sa kasong graft ni na dating Optical Media Board Chairman Ronnie Ricketts, Executive Director Cyrus Paul Valenzuela at iba pang akusado. Sa trial sa Sandigan Bayan 4th Division, kinumpirma ng dating security guard ng OMB na si Pedro Gasingan na nagsauli nga ang ahensya ng 127 boxes at 2 sako ng pirated VCDs at DVDs sa kumpanyang Sky High Marketing Corporation noong May 2010. Ang mga ito ay nakumpiska sa raid na isinagawa ng OMB noong araw din na iyon. Ayon kay Gasingan, inutusan siya ng ahente ni Ricketts na si Glenn Perez na ilabas na sa compound ng OMB ang mga kumpiskadong VCDs at DVDs kahit wala itong gate pass. Kwento niya, kinumpirma pa niya ito kay Executive Director Cyrus Paul Valenzuela at sinabi sa kanya na sundin na lang ang utos kung galing ito kay Ricketts. Ngunit paliwanag naman ni Valenzuela, hindi niya ipinag-utos ang pagbabalik ng kumpiskadong DVDs at VCDs. Instruction ko sa kanya was kung truck lang yung ilalabas, I have no problem with that. Because we also shown na the truck was not part of the confiscated items. I'm a lawyer and alam ko yung procedure sa office. Dagdag pa niya, nagkaroon umano ng sabuatan sa loob ng opisina upang hindi na maimbestigahan ang operasyon. Nagkausap naman kami ng head ng admin and siguro hintayin na lang natin yung magiging statements niya. Because may sinabi siya sa akin na her hands were tied, ganung bagay. Ayon sa impormasyon ng kaso, lumabag ang mga opisyal ng OMB sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa maaring pakinabang nila sa pagbibigay ng unwarranted benefits o pabor sa kumpanyang Sky High Marketing Corporation. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang kampo ni Ricketts. Sa April 6 at 7, muling ipagpapatuloy ang paglilitis sa kasong graft laban kay dating OMB Chair Ronnie Ricketts at iba pang mga akusado kung saang ilang testigo pa ang ipipresenta ng prosekusyon upang patunayan ang basihan sa kaso laban sa mga akusado. Joyce Balancio, UNTV News Worldwide. Tuluyan nang isinantabi ng Commission on Elections o COMELEC ang pag-imprenta ng resibo ng mga vote counting machine dahil makakabagal lamang umano ito sa proseso ng botohan at maaaring magamit pa sa vote buying. At upay bigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Victor Cosare. Victor? Attorney Reggie, sa botong 7-0, tuluyan ng isinantabi ng Commission on Elections ang opsyon na mag-imprenta ng resibo ang mga vote counting machines o VCM. Sa pagdinig kanina ng Joint Congressional Oversight Committee on the Automated Election System, sinabi ni COMELEC Chairman Andres Bautista, may marami silang nakitang disadvantages kumpara sa advantage sa pag-iimprenta ng mga resibo. Bagamat malaking bagay sana sa usapin ng transparency at accuracy kung magkakaroon ng resibo yung mga botante, pero maaari naman itong magamit na kasangkapan sa vote buying. Tapos magdadagdag din ito ng 5 hanggang 7 oras sa proseso ng botohan. Narito yung pahayag ni Chairman Andres Bautista. One of the challenges of our elections is the long lines, the long queues, and we believe again this will be a deterrent, or it may disincentivize voters to vote on election day. Pinangangambahan din ng COMELEC na baka magamit yung resibo para palabasin na may problema yung mga makina at makakagulo sa proseso ng eleksyon. Ngunit tutol naman yung ilan sa naalisin yung pag-iimprenta ng mga resibo. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Glenn Siong, isang dating mambabatas. We will not be able to say anything there except that we will have the means to verify na yung sinabi ng makinang iyan ay tama dahil meron tayong resibo.
Ayon naman kay dating COMELEC Chairman Sixto Brillantes, pinag-usapan na rin bago yung 2010 at 2013 elections kung mag-iimprenta ng resibo ang mga makina, subalit lahat ng 7 miyembro ng unbank noon ay nagkaisa na huwag itong pahintulutan. Pakinggan natin si Attorney Sixto Brillantes. Yung sinagsasabi ni Chong doon na kung ano-ano, wala yung pinagkaralan na lahat namin yun. Samantala, patuloy naman pinag-aaralan ng COMELEC kung ilalabas na lamang sa screen ng VCM yung kung sino yung binoto ng mga botante. Pero sa initial na deliberasyon ng COMELEC Unbank, 4-2 ang kinalabasan ng botohan kontra sa paggamit pa rin ng on-screen verification. Sa pagdinig, nagsagawa ng demo ang COMELEC sa mga makina kabilang ang paggamit ng on-screen verification at pag-imprenta ng mga resibo. Para naman kay Senator Coco Pimentel, dapat mag-imprenta na lamang ng resibo kaysa gamitin ang on-screen verification ng VCM. Ngunit kailangang pag-aralang mabuti kung paano ito hindi makakabagal sa proseso ng halalan. Pakinggan natin si Senator Aquilino Pimentel III. Yes, better receipts. Kasi I think it will be quicker. 30 seconds ang binigay for the voter to examine the screen. But the printing is 10 seconds. So if time is our concern, better to give the voter a receipt, which will be dropped inside the ballot box while inside the classroom. So far, yun yung mga isa sa napag-usapan kanina, Attorney Red, sa JCOC meeting sa Senado. Victor, hindi ba parang tinitingnan din ng mga ibang mambabatas na pwedeng maging violation ito nung automation law natin dahil nakalagay doon sa automation law na kinakailangan may verification process yung voter para malaman na yung kanyang mga ipinasok na boto doon sa makina ay binasa nga ng tama ng makina. Yun, napag-usapan nga rin yan kanina, Attorney Reggie. At ang sinasabi nga ng COMELEC, nagkaroon na rin ng, nagsalita na rin ng Supreme Court hinggil dyan sa isang kaso. At sinasabi nga, yung paper audit trail, yun na yung balota, nakukunan naman ito ng imahe na pwede din naman siyang balikan para ma-audit kung tama nga ba yung pagbasa ng makina doon sa boto ng isang botante na nakalagay doon sa balota. Is it right now for people, yung mga concerned citizens na mag-file ng kaso sa o petisyon sa Supreme Court para questionin itong botohan na ginawa ng COMELEC regarding sa hindi na pagpapatupad nitong mga resibo na to? Yun nga ang isang pinupunto din kanina ni Senator Coco Pimentel, kaya paulit-ulit niyang tinanong si Chairman Andres Bautista kung pinal na ba yung kanilang desisyon na yun na huwag nagmang-imprenta ng resibo para nga ito namang mga tumututol sa aksyon na ito ng COMELEC ay magpunta na sa korte at mag-file sila ng kanilang kaukulang reklamo. Maraming salamat, Victor Cosare, para sa ulat na yan. Samantala, ang mga kababayan natin sa Visayas Region ang sinuyo ngayong araw ng karamihan sa mga kandidato para sa nalalapit na May 2016 elections. Ito ang balita ni Bernardadis. Sa ikalawang linggo ng kampanya ng mga kandidato para sa national position, tinungo ng Liberal Party at United Nationalist Alliance ang Visayas Region. Sa Negros Occidental, bumisita sina LP Standard Bearer Mar Rojas at Camarines Sur Representative Lenny Robredo. Kabilang sa mga sinuyo ng Mar-Lenny Tandem ay ang mga kababayan natin sa Victorias, Silay, Cadiz at Bago City. Kasama sa paglilibot ng dalawa ang ilan sa mga senatoriable nito at iba pang kapartido. Samantala, mga Bisaya rin ang binisita ni Senator Grace Poe at Vice Presidential Candidate Senator Chis Escudero sa probinsya naman ng Iloilo. Unang pinuntahan ng mga ito ang 5th District sa bayan ng Carles kung saan mahigit 4,000 ang dumalo. Sunod ng tinungo ng partido Galing at Puso ang University of Iloilo kung saan kinausap nito ang mga estudyante. Bandang alas 5 naman ng hapon, sinimula ng pagdaraos ng kanilang election rally sa Haro Plaza, Iloilo. Sa bahagi naman ng Central Visayas, pinangunahan ni Vice President Jejo Marbinay ang General Assembly ng United Nationalist Alliance at One Cebu. Dito ay formal na inilunsad ang koalisyon ng UNA at ng One Cebu na pinamumunuan ni Gubernatorial Candidate Winston Garcia at ng UNA. Kasama ni BP Binay sa pagtitipon sina Senator Gringo Honasan at iba pang kandidato ng partido sa pagkasenador. Samantala, nasa Cebu din si Senator Alan Peter Cayetano para sa dialogo nito sa mga estudyante ng Cebu Doctors Hospital, ngunit hindi nito kasama ang running mate na si Mayor Rodrigo Duterte. Hindi naman umalis ng Metro Manila sina Senator Miriam Defensor Santiago at Senator Bongbong Marcos na sa Pasig City lamang naglibot upang mangampanya.
Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Target naman ng Philippine Consulate sa Hawaii na mapataas pa ang turnout ng overseas absentee voting sa estado sa darating na eleksyon. Sa tala ng United States Census, mahigit 100,000 na ang mga Pilipinong naninirahan sa Hawaii. Ngunit nasa 8,000 lamang ang mga kababayan natin ang nagparehistro upang makaboto. Sa panayam ng UNTV News Team kay Consul Roberto Bernardo, sinabi nito na sa kasaysayan ng overseas absentee voting sa Hawaii, halos 1,000 lamang sa mga kababayan natin ang naitatala nilang bumuboto. Kaya naman sa darating na eleksyon sa Mayo, target ng Philippine Consulate na maabot ang 100% voters turnout. Upang matupad ito, nakipag-isa ang Commission on Elections o COMELEC at Philippine Consulate sa UNTV upang maging media partner at makatulong sa information dissemination para sa overseas absentee voting. Sa ngayon, sinisimulan na ng UNTV Hawaii na makipag-ugnayan sa mga Filipino community patungkol sa darating na halalan. Samantala, ipinahayag ng Philippine Military Academy na bawal ang pangangampanya sa pagdaraos ng Philippine Military Academy Alumni Homecoming ngayong Pebrero. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Itinuturing na mahalagang okasyon para sa mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang Alumni Homecoming ng Philippine Military Academy. Ito ang pagkakataong inaalaala ng mga nagtapos sa PMA ang kanilang buhay kadete at muling makaugnay ang kanilang mga mista at kaibigan sa akademya. Kaya naman gaya ng lahat ng military camps sa buong bansa, mahigpit ding ipinagbabawal ang pagsasagawa ng anumang political activity sa loob ng akademya, lalo na sa alumni homecoming nito. Anything that has political underlinings, bawal sa occasion na yan. Even the retired kasi magkakaroon ng political color yung aming activity. It is highly discouraged. Bunsod nito, nagkaroon ng coordinating conference at nagpadala na ng mensahe at impormasyon ang pamunuan ng PMA Alumni Association sa lahat ng mga dadalo upang paalalahanan 1 buwan bago ang pagtitipon. Meron na nga mga bagong panuntunan na inilabas na pati yung mga honorary members ay hindi na pwedeng sumama doon sa parade grounds. It was properly disseminated, so it's just a matter of following specific orders. Tinatayang 1,500 active at retired officers ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police at 4,500 bisita ang dadalo sa alumni homecoming sa PMA sa Fort Gregorio del Pilar, Baguio City mula February 19 hanggang February 21. Kabilang ang mga inaasahang dadalo sa PMA Alumni Homecoming ay sina Armed Forces Chief of Staff General Hernando Iriberi ng PMA Class 1983 at Defense Secretary Voltaire Gasmin na kabilang naman sa PMA Class 1968. Guest speaker naman sa event ay si PMA Class 71 Cavalier Marciano Painor, dating Director General ng APEC Organizing Committee. Nagbabala rin ng AFP sa mga kandidato na dadalo sa PMA Alumni Homecoming na mahigpit na ipinagbabawal ang pangangampanya. Their attention will be called and then maybe some reprimand or sanctions. Magkakaroon din ng ibang activity tulad ng Eco Trail Run, golf tournament at alumni parade. Rosalie Coz, UNTV News Worldwide. 5 ang naitalang patay at 10 ang sugatan sa naganap na engkwentro sa pagitan ng rebelding New People's Army o NPA at mga tauhan ng Regional Public Safety Battalion sa Santa Margarita, Bagao, Cagayan. Ayon kay DILG Secretary Mel Senen Sarmiento, maayos ang naging koordinasyon ng militar at PNP dahil nakapagpadala pa ng reinforcement ang militar at air asset ng Philippine Air Force. Ang naturang operasyon ay bunsod na rin ng naunang pagsunog ng New People's Army sa mga equipment ng contractor na National Irrigation Administration sa lugar. Sa kasalukuyan ay nagsasagawa na ng retrieval operations ang AFP at PNP sa naging casualties sa nasabing operasyon. Maayos ang coordination. In fact, yun nga, papasalamat tayo na agad na nandun din yung sa forces. Inaano lang natin, ulitin ko lang, gusto ko muna siguruhin yung ating tropa doon, yung mga wounded natin, may labas. At siguro, mapuntahan ko lang bukas yung area.
2,276 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamaslang. Susunod sa ito ang balita. Floating market sa Thailand, isa sa paboritong puntahan ng mga turista. Sa pagpapatuloy ng ito ang balita. Lumagda sa isang Memorandum of Understanding ang ilang ahensya ng pamahalaan upang mabigyan ng proteksyon ang mga pasahero ng eroplano, lalo na ang mga overseas Filipino workers o OFWs. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Nagkasundo ngayong araw ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa pagbibigay proteksyon sa mga pasahero ng Ninoy Aquino International Airport. Nilagdaan ang mga attached agency na kinabibilangan ng Department of Transportation and Communications, Department of Labor and Employment, Department of Interior and Local Government at Department of Justice ang Memorandum of Understanding o MOU. Sa ilalim ng MOU, pangangalagaan ng kapakanan ng mga pasahero lalo na ng mga overseas Filipino worker. Nakasaad din sa MOU ang magiging papel o tungkulin ng bawat ahensya sa pagbibigay proteksyon sa mga pasahero, lalo na sa umano'y tanimbala scheme. To ensure na yung mga pasahero natin, maging turista, mamamayan natin at OFW, ay kumbinyente at ligtas ang kanilang pagbabiyahe nang hindi tayo lumalabag sa mga batas at ganun din hindi naman nako-compromise ang ating national security. Maglalagay ang Philippine Overseas Employment Administration ng kinatawan sa NAIA 24 oras upang tulungan ang mga OFW na magkakaproblema lalo na doon sa mga nabibiktima ng tanimbala. Sa mga mahuhulihan ng bala sa bagahe, tutulong ang DOLE sa pamamagitan ng pagre-rebook ng kanilang flight, pag-contact ng ahensya o employer sa ibang bansa upang ipabatid ang sitwasyon kung bakit na-delay ang pagdating ng kanilang empleyado at ang pagbibigay ng abogado ng Public Attorney's Office o PAO. Ang immediate concern is paano tutulungan yung kung OFW dahil madidelay ang pag-alis niya, and then we have to coordinate with the employers and with the recruitment agencies. We have to also provide, in the case of OWA, kung kailangang mag-stay siya dito ng shelter, even yung food requirements and transportation. And of course, we have to coordinate with the concerned agency. Base sa MOU, ang mga OTS screener ang magsiscreen sa mga bagahe ng pasahero at maging ng airport personnel. I-refer naman sa PNP Aviation Security Group ang mga makikitaan ng illegal na bagay sa kanilang bagahe. Saka naman ito aaksyonan ng PNP Security Aviation Group at ipapaalam sa POEA, Overseas Workers Welfare Administration, Manila International Airport Authority at iba pang concerned government agency. Maglalagay naman ng DOJ ng mga prosecutor on duty sa NAIA upang magsagawa ng inquiry at preliminary investigation sa mga kaso at pagbibigay ng iba pang tulong sa mga mahuhuli. Nakatakda namang bumuo ng Technical Working Group ang MIAA na magsisilbing coordinating mechanism sa pagpapatupad ng mga bagong patakaran sa ilalim ng MOU. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, lumalakas pa ba ang amihan? And are we expecting colder temperature? Magandang gabi, Atty. Reggie, at sa ating mga kasambahay, medyo umiiral pa rin itong ating amihan at hanggang sa Central Luzon nga nakaka-apekto ngayon. Pero yung temperature, still hindi pa rin ganun kalamig at kitang-kita at ramdam natin itong epekto ng El Niño phenomenon gaya ng outlook ng Pag-asa na hindi magiging ganun kalamig ang ating amihan season ngayon dahil nagkakaroon ng mixture nitong heat na nanggagaling sa may silangan, Atty. Reggie. Sige, Ray, ibigay mo na magiging lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang maghilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung amihan o northeast monsoon nakaka-apekto pa rin po mula sa may northern hanggang sa central Luzon. At yung tail end of a cold front ay apektado po ang rehiyon ng Bicol. Sa forecast po ng Pag-asa,
Ang area po ng Quezon at yung Bicol area makakaranas po ng makulimlim na lagay ng panahon at mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Ang Cagayan Valley, Cordillera kasama na po ang lalawigan ng Aurora. Meron din pong mahinang mga pagulan dyan at sa Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon magkakaroon po ng magandang lagay ng panahon. Pero may mga tsansa po na maaaring makaranas ng isolated thunderstorms. Buong seaboard po ng Northern Luzon, delikado po na pagpalautan lalo na ng mga sakyang pangisda at maliit na sakyang pandagat dahil po sa matataas na mga pag-alon. Bukas po sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong maitala ang temperaturang 31 degrees Celsius. Sa Tuigaraw po, 30. Sa Baguio naman po ay 12 to 23. At sa may area po ng Puerto Princesa, Palawan hanggang 32 degrees Celsius. Bahagyang maulap hanggang sa maulap po ang papawirin pa rin ng area ng Visayas at magkakaroon lamang po ng isolated thunderstorms lalo na sa may silangang bahagi o yung Samar at Leyte area. Pero ang Iloilo City bukas maaari pong maitala ang temperaturang 32 degrees Celsius sa Metro Cebu at dito po sa Tacloban City hanggang 31 degrees Celsius. Mindanao po partly cloudy to cloudy skies din at magkakaroon din po ng fair weather. May mga tsansa lang na magkakaroon ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Cagayan de Oro City hanggang 31 degrees Celsius ang maaari pong maitalang temperatura. Metro Davao 34 and Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise 6:20 a.m. at naman pong sunset 6 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Nangangamba ang ilang residente sa isang barangay sa Iloilo City na hindi makaboboto ngayong halalan kung ililipat sa mas malayong lugar ang kanilang voting precinct. Samantalang iba't ibang uri ng mga baril ang nakumpiska sa ipinaigting na kampanya kontra loose firearms sa Bicol Region. Mula sa iba't ibang panig ng bansa, ito ang balita. Posibleng hindi makaboto ang lahat ng mga residente sa Barangay San Rafael, Mandoyor District, Iloilo City sa darating na halalan kapag tuluyan ng inilipat sa mall ang kanilang voting precinct. Katwiran ng ilan sa mga ito, mahihirapan ang mga matatanda at may kapansanan ng magtungo pa sa mall para bumoto, lalo na at malayo ito sa kanilang tirahan. Kung malo ka trabanan, di kulang na. Kapigano, tao di maplite pa to. Sikol nga dahil ka kwanto, hindi makadibot to. Sang-ayon naman ang 3 pang barangay sa syudad na gagawin sa mall ang botohan dahil mas komportable at air-conditioned dito kumpara sa paaralan na mainit at overcrowded. Una nang nagsagawa ng public hearing ang COMELEC hinggil sa paglilipat ng voting precinct sa mga mall sa lungsod at sa ngayon ay hinihintay na lamang ang desisyon ng Central Office ukol dito. Iba't ibang matataas na kalibre ng baril ang nasamsam ng mga otoridad sa Bicol Region sa pinaigting na kampanya laban sa loose firearms. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group Region 5 Chief Police Senior Superintendent Marlon Tejada, 17 na iba't ibang uri ng baril at mga pampasabog ang kanilang nakumpiska sa isinagawang one-time big-time operation sa buong rehiyon. Sa pangtulong aldaw pa lang ng OTBT or one-time big-time operation, we were able to account at least 17 loose firearms or unlicensed firearms. So in the coming days, we are expecting to have more accomplishments on unlicensed firearms and loose firearms. Plano ng Land Transportation Office Masbate na bumuo ng kasunduan kasama ang Philippine National Police sa lalawigan kaugnay ng paglalagay ng impounding area sa kampo ni Serrano. Ayon sa LTO, puno na ang impounding section ng kanyang ahensya at kinakailangan na makahanap ng lugar na pwedeng paglipatan ng mga sasakyan. 71 sasakyan at motorsiklo na ang submitted for bidding sa LTO Region 5 na hindi na tinubos ng mga may-ari. Ngayong election period, inaasahang darami pa ang mga motorsiklong may impound dahil sa mga checkpoint na pinaigting ng PNP, COMELEC at Philippine Army. Kasama ang Camarines Sur at Iloilo News Team, Jerry Galicia, UNTV News Worldwide. Nagpirmahan na Memorandum of Agreement ang Department of Tourism at isang samahan ng mga event organizer bilang inisyatibo ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Davao. Ito ang balita ni Joey Domingo.
Isang kasunduan ang pinagtibay ng Department of Tourism Region 11 at ng Meetings, Incentives, Conventions and Exhibits or MICE upang pasimulan ang mga programang may kinalaman sa Visit Davao Fun Sale sa nalalapit na summer season. Ang MICE ay magsisilbing Executive Committee para sa Visit Davao Fun Sale o VDFS, isang inisyatibo ng DOT tungo sa lalo pang pagpapalago ng turismo. Ang MICE ang naatasang manghikayat ng mga organisasyong lalahok at ng mga event na gagawin sa programa. Ayon kay Benji Lizada, Committee Chairman ng Visit Davao Fun Sale 2016, nagpahayag na ng suporta ang iba't ibang organisasyon sa Visit Davao Fun Sale tulad ng mga malls at iba't ibang recreation destinations ng lungsod. It does not only include organizations, we expanded and included also two different areas in the Davao region, namely Samal City and Davao del Sur. That's why we have the Boulder Face Challenge. So we want it wider. Kasama sa programa ang Samal Half Marathon, Boulder Challenge at Durian Man Triathlon. Magkakaroon din ng iba't ibang exhibition ng Davao Arts sa iba't ibang malls at iba't ibang key locations ng lungsod. Magiging highlight rin ng programa ang Grand Indie Film Festival kung saan mafe-feature ang mga nanalo sa iba't ibang film festival, lokal man o nasyonal. Magkakaroon din ng music events, Ethnica Music Fusion, Collective Old School and New Davao. So the exciting thing about this year's VDFS is the events are classified into 3 themes, namely adventure and sports, culture and arts, and party, fun, and leisure. Ayon naman kay DOT Region 11 Regional Director Robbie Alabado, hindi naman magiging balakid sa mga programang ito ng turismo ang halalan sa Mayo. So even if there is election, we are saying that patuloy pa rin po na mga laagan ang mga Pilipino. So we are taking advantage of the season of summer so that our people around the Philippines can enjoy Davao. So patuloy po kami. Magsisimula ang Visit Davao Fun Sale sa ika-25 ng Marso at magtatapos sa ika-31 ng Mayo. Mula dito sa Davao City, Joey Domingo, UNTV News Worldwide. Alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Celia Javier. Salamat, Atty. Reg. Inaasahang maibibenta na mahigit 1 milyong pounds o katumbas na mahigit 68 million pesos ang Aston Martin DB10 na ginamit sa pelikulang Spectre sa gaganaping auction ng James Bond props at memorabilia sa London sa Huwebes. Eksklusibong idinisenyo ng direktor ng pelikula at ng Aston Martin team ang sasakyan para sa movie franchise. Tradisyonal na Aston Martin ang kumpanyang nagdidisenyo ng mga sasakyang ginagamit sa pelikulang James Bond simula pa noong gawin ang pelikulang Goldfinger. Kasama rin sa auction ang cream-colored suit ni Daniel Craig, ang aktor na gumanap na James Bond sa pelikula. Isa sa hindi dapat makalimutang puntahan kung kayo ay mapapasyal sa bansang Thailand ay ang floating markets. Ito ang balita ni Kat Dumaraos. Ang Talatnam o floating market ay isa sa binabalik-balikan ng mga turista dito sa Thailand. Kung bakit? Tara, pasok tayo! Maraming floating market dito sa Thailand. Karaniwang dinadala ng mga Thais ang kanilang paninda sa maliliit na bangka. Kaya kung gusto ninyo ang riverside shopping, this is the place for you! Sikat ang Thailand sa kanilang authentic cuisine na bukod sa mura ay madaming mapagpipilian. Isama mo na ang exotic nilang mga pagkain. Ito ang tinatawag nilang somtam o papaya salad. Gawa ito sa iba't ibang gulay kagaya ng papaya, sitaw, kamatis, mani at iba pa. Kailangan maanghang para mas exciting. The best na panghimagas nila dito ang Khao Niao Mamuwang. Sticky rice ito na niluto sa sweetened coconut milk na may kasamang fresh mango fruit. Isa ito sa paboritong dessert dito sa Thailand. Karaniwan din dito ang floating restaurant. Walang entrance fee at mura lang ang mga pagkain. Sa halagang 80 baht or 100 pesos, siguradong busog ka na. So far, yung favorite ko talaga na food sa Thailand is seafood. Kasi mura lang siya and they are cooking it freshly talaga. What I like here is the atmosphere with so many people walking and buying food. How about the food? Do you like any particular food in Thailand? Oh, we like everything.
Hindi kumpleto ang pagbisita natin sa floating market kung hindi susubukan ang long-tail boat trip. Sa halagang 40 baht or 50 pesos, maiikot mo na ang paligid ng floating market. Siyempre, huwag kalimutang magdala ng camera. At syempre, bago umuwi, huwag kalimutang dumaan sa mga souvenir shops. Sa halagang 100 baht or 120 pesos, sulit na ang Tatak Thailand para pasalubong sa ating mga loved ones. Mula rito sa Bangkok, Thailand, Kat Dumaraos para sa UNTV News Worldwide. At yan ang ating mga balita sa entertainment ngayong gabi. Ako po si Tali Javier. Balik sa inyo, Atty. Rich. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita.